Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin itong mainit-init pa mga kaibigan. Alice Guo, nakalipad na. Natakasan ba? Or sadyang pinatakas ng batas? Di ba mga kaibigan? Yung mga tanong natin Yung mga tanong natin mga kaibigan, talagang kumbaga binibigyan lamang natin ng diin. Di ba? Kasi ako mga kaibigan, personally, ako naniniwala na wala pong o naniniwala ako na merong tao na nasa likod ng pagkakatakas nitong si Alice Guo. Mga kaibigan, meron ito. No? Meron ito. Sino itong mga to? Ito yung mga sinasabi ko nga mga kaibigan, di ba? Na mga opisyales, mga tao na nariyan sa iba't ibang departamento na kaya nila ginusto yung malagay sa ganyang mga departamento, hindi para makapagsilbi sa bayan, kundi para lamang pagsilbihan yung kanilang mga sikmura. Pagsilbihan yung kanilang mga sariling mga Panginoon. Di ba? Punuin yung kanilang mga bulsa. Kaya ako sabi nga sa inyo, naniniwala ako na meron nasa likod ng pagkakatakas na ito ni Alice Guo. So pag-usapan natin yan mga kaibigan. Pag-usapan natin yan. Okay? Pakinggan muna natin etong Kasi kahapon mga kaibigan talagang nagulantang ang lahat. Di ba? Nagulantang talaga ang lahat, no? Ito yung ito pakita ko sa inyo mga kaibigan yung una, Pakita ko sa iyo yung unang nakita ko kahapon mga kaibigan, no? Ito yung unang ito yung unang pinadala sa akin Di ba? Asan na yan? Wait lamang po. Ito yung unang pinadala sa akin. Anong pinadala nga ito sa akin mga kaibigan? Sabi ko, ano to? Di ba? Ano to? Ano yan? No? So yan. So ito yung unang ipinadala sa atin mga kaibigan, through PM. Sabi ko, ano ito? Sabi niya, pagkatapos nung sumagot, sabi niya, ayan nasa labas na ng bansa si Alice Guo. Ha? Talaga? Paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari yun? Diba ipinagkatiwala sila sa sa PAWOK pa. Ano ba yung mga kaibigan? Paki-comment nga dyan mga kaibigan. Kanina pa ako nahihirapan doon sa PAOC ba yun? Basta PAOK mga kaibigan. Okay, 'di ba inutusan ng PAOK at talagang binigyan sila ng direktiba na sila yung magbabantay dito sa kaso ng mga pogo kasama na itong si Alice Guo, 'di ba mga kaibigan? And even the immigration ay binigyan din ng ng direktiba mga kaibigan na bantayan, 'di ba? Bantayan etong PAWOK, tama pala ako, PAOCC, okay? Salamat Innovative Ministry, okay? Nabantayan itong mga pogo at mga tao na may kinalaman sa pogo, 'di ba mga kaibigan? So, nung basahin natin 'to, oo nga Alice Guo nga ito dahil sa yung flight yung kanyang ang tawag dito mga kaibigan, ito yung nakalimutan ko na tawag diyan, 'di ba? Yung kapag mag-e-entry ka ng bansa mga kaibigan, doon sa pupuntahan mo ay meron kang pipilapan, Ito is sa Malaysia, 'di ba? Ito nasa taas. Ito sa Malaysia. Ngayon, lahat ng mga dokumento nito mga kaibigan ay akma po dito sa 'di ba? Sa kanyang passport, Philippine passport na gamit nitong si Alice Guo, mga kaibigan. So sabi ko, aba, oo nga, Then maya-maya mga kaibigan ay umalingaw-ngaw na. Umalingaw-ngaw Umalingaw-ngaw na at sumabog na rin po sa mundo ng social media at maging ng mainstream media mga kaibigan yung naging statement po ni information. Oy, wait lang, 'di ba? Yung naging statement po ni Senator Hontiveros mga kaibigan doon sa Senado, Ito pakinggan natin mga kaibigan That this person was already This person, sabihin niya mga kaibigan, ipinapatungkol niya yan doon kay Alice Guo. Okay? Tuloy. fact out of the country on July 18, 2024.
Isipin niyo yun, mga kaibigan. Anong petsa na ngayon? August 20. Di ba? August 19, nung umingay sa mainstream at saka sa social media. Ibig sabihin, isang buwan na pala. Di ba? Isang buwan na pala na wala sa Pilipinas, itong si Alice Guo, mga kaibigan, wala nakaalam. Di ba? Wala nakaalam. Oh. To Kuala Lumpur, Malaysia. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, See? I rise again to speak on the assault. Ito na naman si Senator Hontiveros, di ba? I rise again to speak. reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity Yun, doon lang ako believe kay Senator Hontiveros. Di ba? Senator siya, pero buong tapang na talagang ipinakita niya yung kahinaan ng Senado. Di ba, mga kaibigan? Oh, Romel, shout out, Romel. of its proceedings. Last month po, o noong July 13th, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila. Maaga pa yun, ha, mga kaibigan. Ha? Maaga pa yung pagkakatugon ng Senate President, mga kaibigan. Ha? Maaga pa. Para mailabas ang arrest order. At So, maagap ang naging tugon ng Senate President para mailabas yung arrest order. So, ibig sabihin nito, mga kaibigan, prior doon sa pagkakasibat siguro, di ba? Pagkakalipad siguro, pagtakas siguro ni Alice Guo, mga kaibigan, noong July 19, prior pa doon, ay nailabas na itong warrant of arrest. Dahil ang sabi nga, di ba, maagap. Di ba? Maagap para lamang madaling mailabas kagad yung warrant of arrest. Hindi ka nakakahiya. Para sa kanila, yung kanilang aksyon ay maagap na, pero nadali pa rin sila. Di ba? Marcos 289-33, shout out. And 51 billion, shout out. salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas. Ibinuhos pa, mga kaibigan, ha? Binuhos pa yung buong puwersa at lakas. Pero natakasan pa rin. Para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But, Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Alam niyo, mga kaibigan, meron ako isang napapansin dito, di ba? Kung palalakihin lang siguro natin itong video na ito, di ba? Mapapansin ninyo yung mga itsura ng mga senator na wala lang. Di ba? Sinabi ni Hontiveros na naka-receive siya ng information na nakalabas na ng bansa. Itong si Alice Guo, yung mga kasama niya senator, mga itsura, wala lang. Gedma lang, di ba? Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay Miss na Calderon, pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok So yan yung pinakita ko sa inyo kanina, mga kaibigan, na dokumento, no? Yan. ng 12/17. Yan. Pakita natin para medyo ano. Okay. Asan na yan? Hindi ko na maipakita. Yan. Yan. Basahin niyo yung pinakita ko sa inyo kanina, no? 12:17. 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Exactly, Danny Reynado, di ba?
I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Pilipinas sa gabi ng July 17. Hmm. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Na yun yung sinabi natin kanina, di ba mga kaibigan, yung informasyon, yung galing po sa immigration ng Kuala Lumpur ay match po doon sa passport info ni Alice Guo. Pinakita ko na yan sa inyo kanina. Maraming salamat sa NBI. Sa Uy, pinasalamatan pa NBI. Bakit? impormasyong ito. Ayun! Salamat sa informasyon NBI, di ba? At least, di ba mga kaibigan, at least may ginawa ang NBI. Di ba? Ano ang ginawa ng NBI? Nagbigay ng impormasyon. Anong impormasyon ang ibinigay ng NBI kay Senator Hontiveros? Nahuli na ba si Alice Guo? Hindi! Ano ang impormasyon na ibinigay ng NBI? Nabantayan ba si Alice Guo? Hindi! Ano ang impormasyon na ibinigay ng NBI at ipinarating kay Hontiveros? Na, ayun, di ba? Na si Alice Guo ay nasa labas na ng bansa. Palakpakan nga natin mga kaibigan ng kahusayan ng NBI. Pinalakpakan no? Tanggapin ninyo yung pangi-insulto. Si ating kaibigang Kainaro, yon, shoutout at maraming salamat sa tapik sa balikat. Naramdaman ko, bigla ako napaganon. Tuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumulong Sino? Sino naman yung isang source mo? Di ba? Ang daming mong source, no? Pero pagdating sa kung paano mahuhuli etong si Alice Guo, wala kang source. si Alice Guo sa Singapore, kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon, kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Oh, kasama pa si Cassandra Ong, mga kaibigan. Bagay, anyway, Cassandra Ong is talagang 'di ba, kahit nung tanungin etong si Harry Roque, mga kaibigan, doon sa Kongreso, 'di ba? Alam ng Kongres na talagang si Cassandra Ong ay nasa Singapore. 'Di ba? Kaya nga nabanggit ka nila doon na baka pwede mo naman pakiusapan. 'Di ba? Baka pwede mo naman pakiusapan yung kliyente mo o yung kaibigan mo na baka pwedeng humarap dito sa hearing na to, 'di ba? So talagang si Cassandra na doon na talaga 'yan. 'Di ba? And nag-reunion. 'Di ba, mga kaibigan? Mr. President, who allowed this travesty to happen? That is our question also, no? Yun din ang tanong namin, 'di ba? Sino ang nag-allow na mangyari ito? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya. Tama, 'di ba? Sino ang tumulong kay Alice Guo para makaalis ng bansa? 'Di ba? Na mga opisyalis ng pamahalaan. Opisyalis ng pamahalaan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Exactly. 'Di ba? Buti alam ninyo na para kayong ginisa sa sarili ninyong mantika. And tinatanong niya, mga kaibigan, kung sino sa mga opisyalis ng iba't ibang departamento ang pumayag na makaalis o tumulong para makaalis itong si Alice Guo. Ang tanong doon, mga kaibigan, bakit hindi ninyo nabantayan? Hindi ba? Bakit hindi niyo nabantayan? Bakit okay lamang sa inyo na mayroong mga opisyalis ng iba't ibang departamento ng gobyerno, 'di ba? Na aminin na natin, tanggapin ninyo o hindi, masakit, mahirap tanggapin, pero 'yun ang katotohanan, 'di ba? Na pera-pera lang. Dapat itinanong diyan ni Senator Hontiveros, 'di ba? Magkano ang halaga, magkano ang presyo ng inyong dangal? Diba? Magkano ang presyo ng inyong dignidad?
Magkano ang presyong pwedeng itapat sa inyo para sa ganon matapatan ng gobyerno at magsilbi na lang kayo sa bayan, hindi yung nagsisilbi kayo doon sa mga nagpapahirap sa bayan. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano? Dapat hindi nyo lang basta ipinasa yung bola sa law enforcement, di ba? Tapos na kami. Di ba? We have done our side. Tapos na. Nagawa na namin yung investigasyon. Napatunayan na namin ito. Eto na ngayon ang bola. Pass the ball sa law enforcer. Hanggang ganun na lang ba yun? Di ba? Dapat sana ay tinutukan pa rin ninyo ng gusto. Di ba? Ngayon, ano mangyayari niyan ngayon mga kaibigan? Nakaalis na si Alice Guo. Di ba? Magbabatuhan na yan, magpapalitan na yan, magkanya-kanyang katwiran na yan. Di ba? Kanya-kanyang ano na yan, kanya-kanyang iwas pusoy na yan mga yan. Di ba mga kaibigan? Dapat bago nyo ipinasa yung bola sa law enforcer, talaga sinigurado nyo. Ito kinakailangan nito ha. Ito maraming pera ito. Ito may sarili itong may sarili helicopter ito. Ito may mga may mga mataas na uri, di ba? Mga high class na mga sasakyan, ha? Ito maraming lupain ito. Ito bilyon-bilyon ang pera nito. Baka matapalang kayo. Pag nalaman namin na kayo tumanggap ng pera para lamang makaalis ito, di ba? Kayo mismo ang pananagutin namin. Dapat sana ganun. Hindi yung basta nyo lang ipinasa. Di ba mga kaibigan? Yun din ang pagkukulang. No? Yun din ang pagkukulang nung nasa Senado. Di ba? Basta lang ipinasa yung bola. Wala man lang kumbaga wala man lang bigat. Walang dating. Di ba mga kaibigan? Kung sila ang dapat managot, nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Nangako ang BI, mga kaibigan. Nangako ang BI na hindi nila hahayaan na makaalis ng bansa si Alice Guo. No, mga kaibigan. Tapusin muna natin ito. Yun pala, wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution. Ngayon, mananawagan kayo. Mr. President, pag hindi na po natin nagawan ito ng paraan as institution, As a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito. Hindi ba? Hindi pa ba? The mere fact. Ito mga kaibigan, hindi na kinakailangan ng investigasyon dito. No? Sabihin na ninyo, nag-aakusa ako. Pero yun ang talagang katotohanan. Di ba? The mere fact na merong tumanggap, merong nagpabayad. Para lamang makaalis ang isang Alice Guo. Sampal na yun, mga kaibigan. Sampal na yun. Sampal sa pagka-Pilipino natin. Sampal sa sistema na meron tayo sa Pilipinas. Sampal din sa mga senador. At pilit nilang isasampal sa administrasyon. At pilit nilang sasabihin, ayan kasi, weak leader kasi ang Pangulo. Kawawa na naman si PBBM. Kawawa na naman ang Pangulo. Madadamay na naman sa katarantaduhan at gawain ng iba. Na paulit-ulit ni sinaula ang ating... Alam nyo pala paulit-ulit na sinalaula. Ba't binitawan nyo pa? Ilang beses nang umaten sa Senado. Ilang beses nang naging palpak ang mga sagot sa Senado. Ba't binitawan nyo pa? Alam nyo pala na paulit-ulit na sinasalaula. Ating mga batas, patakaran, at proseso. Salamat po, Mr. President. And remember mga kaibigan, ang sabi ni Senator Hontiveros, mga kaibigan, nangako daw
nangako daw ang BI na hindi nila papayagan na makalabas ng bansa etong si Alice Guo, di ba mga kaibigan? Ngayon, meron pong statement o may pahayag ngayon ang BI, no mga kaibigan? Yan. Ito, lakyan natin to. Paano ba ito lalakyan? Yan, okay? So ito mga kaibigan sabi rito, BI, Intel says Alice Guo left PH without passing immigration. Nakakabobo. Alam nyo mga kaibigan, pahintulutan nyo lang ako payagan nyo lang ako. Pasensya na po Alam nyo mga kaibigan, yung pagkakabasa ko dito, sabi BI, Intel says Alice Guo left PH without passing immigration. Alam nyo, ang lakas makaputang ina di ba? Pasensya na po. Pasensya na po. Ang lakas makaputang ina talaga. Naisip ko bigla yung mga Naisip ko lang bigla Medyo out of topic lang muna tayo sandali. Haba-haba pa naman yung oras ko. Meron pa akong 30 minutes. Okay? Naalala ko yung mga OFW. Naalala ko yung mga Pilipino na gustong lumabas ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa. Alam niyo yung offloading? Yung mga na-offload, kumpleto dokumento, kumpleto papeles, pero bubusisain ng gusto ng immigration, meron na silang makitang maliit na butas. Or kapag ewan ko sa panahon ngayon pero nung panahon na hinahawakan ko itong ganitong problema mga kaibigan, pagka walang sobre, offload. Ang hirap, Nahihirapan ang mga OFW na lumabas ng bansa. Pero bakit merong ganito? Diba? Pwede pala. Bakit pinahihirapan niyo yung mga OFW? Kung pwede naman pala na makalabas ng bansa na hindi dadaan sa immigration. Pwede naman pala makasakay ng eroplano na hindi dadaan sa immigration. Ba't pinahihirapan niyo yung mga OFW? Pagkatapos, etong si Alice Guo, di ba, sasabihin ninyo, nakalabas ng bansa, nakasakay ng eroplano, hindi dumaan sa immigration? Ang ina. Tibagin na ninyo ang immigration. Di ba? Tanggalin na lang ninyo ang immigration. Makabawas pa sa pondo ng gobyerno. Dahil wala naman palang silbi. Pahirap pa sa mga OFW. Pahirap sa mga OFW. Sarap ng buhay naman ang ibinibigay doon sa mga katulad ni Alice Guo na ang sabi nga ni Senator Hontiveros, di ba? Paulit-ulit. Na sinisira. Pinaglalaruan ang batas natin. Bakit? Mapera? OFW, wala pang pera, kaya nga alis ng bansa, walang pera Isang napakalaking kalokohan at katarantaduhan at talaga naman sinasabi ko nga, mapapaputang ina ka. Pag meron tayong ganitong sistema, para saan ang immigration? Ano ang trabaho ng immigration? Ba't nilagay kayo sa mga airport, sa mga paliparan? Pagkatapos, pwede palang mangyari na makakasakay ng eroplano na hindi dadaan sa inyo, hindi dadaan sa immigration. Pwede pala yun. Bagay ito, matagal ko nang alam to. Di ba? Matagal ko nang alam to. Pero bakit ganito yung the way ng pagdi-deliver ko ng salita? Di ba?
Para maintindihan ng marami. Para maintindihan ng marami. Dahil itong ganitong sistema, mga kaibigan, matagal na nangyayari ito. Yung tinatawag nilang escort. Di ba? Pagka may escort ka, yung escort system na yan, mga kaibigan, ginagamit nila yan doon sa mga OFW na natatakot ma-offload. May katapat na sobre yan. Pag na-escortan ka, hindi ka nadadaan ng immigration. Pasensya na. Aha. Ayoko sabihin to, pero sasabihin ko na, mga kaibigan. Ito, nung panahon na ako nasa migrante, ito yung isa sa mga tinututukan natin eh. Yung mga escort system na ganyan. Yan ang isa sa mga binibira natin noon eh. Pahirap sa mga OFW. Hindi pa nga nakakapangibang bayan, hindi pa kumikita ang OFW, nakikilan na. Dahil lamang sa escort. Oh. Matagal na sistema yan, mga kaibigan. Pero bakit hindi ninyo tinutukan? Ha? Kayong mga matataas ang posisyon sa Bureau of Immigration. Kayo matataas na posisyon dyan. Yung mga secretary, undersecretary ng BI. Di ba? Hindi nyo ba kayang hawakan yung mga tao ninyo? Hindi nyo kayang turuan yung mga tao ninyo? Na eto, ipinangako na natin to sa Senado, hindi natin papayagang makalabas. Pero dahil may katapat, gaano kakapal ang sobre? Gaano kakapal ang sobre na naibigay sa inyo? Para payagan ninyo na isang Alice Guo hindi dadaan ng immigration pass. Sasakay ng eroplano nang walang kahirap-hirap. Di ba? O baka kinarga pa ninyo. Di ba? Baka kinarga pa ninyo. Baka binuhat pa ninyo. Hindi nyo na pinaglakad. Baka ganun katindi kung paano nyo binibaby itong si Alice Guo nung dumaan sa airport. Binaby nyo ba ng gusto? Baka pinag-ehele nyo pa habang papasakay ng eroplano. Ba't hindi nyo magawa yan sa mga OFW? Diba? Mga kaibigan? Oh, hindi ko na babasahin to ng buo. Basahin pa ba natin to ng buo? Okay, basahin lang natin, mga kaibigan. Samahan nyo ako sa pagbabasa. Ayan o. Sabi rito, dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo is spilled out of the country without passing through the Philippine Immigration Authorities. So walang silbi. Walang silbi yung ating Philippine Immigration Authorities. Walang silbi. Sayang lang ang pondo ng gobyerno. Sayang ang pondo na nagmumula sa tax ng mamamayang Pilipino. Hindi ninyo ginagawa ang inyong trabaho. Sabi pa rito, Immigration Commissioner Norman Tangsinko citing intelligence information said on Monday night. Di ba? Ano, proud ka pa? Proud ka pa na ibalita na galing sa intelligence. Di ba? Galing sa intelligence information na pinalusot o nakalusot o pumayag na hindi na dumaan ng immigration etong si Alice Guo at dire-diretso na lang aeroplano. Proud ka pa? Tangsinko? Oh. Tangsinko said the Bureau of Immigration received information Guo illegally traveled to Malaysia in July. Nakatanggap daw ng impormasyon nung nasa labas na. Pero nung naglalakad pa lamang doon sa paliparan, wala sila natanggap na impormasyon. Saan galing impormasyon? Sabi ito, we receive intelligence information from our counterparts abroad that Guo illegally left for Malaysia then flew to Singapore. Ito, mga kaibigan, sandali lamang ha. Hindi ako naniniwala na illegally yung sinasabi dito na illegally left for Malaysia. Bakit, mga kaibigan? Ba't hindi ako naniniwala? Isipin nyo sa Malaysia,
sa Malaysia, mga kaibigan, di ba, ay pinapirma, no? Pinapirma si Alice Guo nung immigration card, di ba? Ito, immigration card 'to eh. Di ba? Oh, immigration card 'to. Lahat ng mga papasok sa bawat bansa, merong ganitong mga card na pinipilapan. 'Di ba, mga kaibigan? Oh. Meron ito. Galing ito sa immigration ng Malaysia. 'Di ba? Galing sa immigration ng Malaysia. Ngayon, yung immigration sa Malaysia, mga kaibigan, hindi naman yan papayag na papapasukin nila sa bansa nila kung alam nila na yung pasahero ay umalis ng illegal doon sa kanilang bansa. 'Di ba, mga kaibigan? Oh. Paano sasabihin niyo ngayon na Paano niyo sasabihin ngayon na illegally, 'di ba? Lumabas ng bansa etong si Alice Guo, no, mga kaibigan? Paano niyo sasabihin ngayon 'yan? 'Di ba? Oh. Ito yung mga palusot nila ngayon, mga kaibigan, 'di ba? Oh, ito yung mga palusot nila, oh. Sabi dito, Tan Cinco made the statement a few days after arriving from the ASEAN meeting of immigration heads in Vietnam. 'Di ba? Lusot siya. Wala ako sa Pilipinas niyan. Nandun ako sa immigration meeting doon sa Vietnam. Ito pa isang sampal, mga kaibigan, oh. Sabi rito, Tan Cinco said that while Guo's name was listed on the Department of Justice Immigration Lookout, o ILBO, her supposed departure was not recorded in the BI system and centralized database. Ang galing, di ba? Ang galing, di ba, mga kaibigan? Oh. So, tawagan din natin yung Department of Justice, DOJ, di ba? Ang sabi rito, ang pangalan ni Alice Guo ay nasa Immigration Lookout. 'Di ba? Immigration Lookout Bulletin, o ILBO, mga kaibigan, 'di ba? So, dalawa na ang may kasalanan dito. Dalawa na ang may sala dito, mga kaibigan. Department of Justice, DOJ, at saka ang immigration. Dalawa na ngayon yung magtuturuan. 'Di ba? Para saan pa ngayon yung kanilang pagtuturuan? Para saan pa ngayon yung pagbabatuhan nila ng pagbabatuhan nila ng mga kamalian nila? Para saan na yun? Wala na. Di ba? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na si Alice Guo sa Pilipinas. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, ang point natin dito, eto na naman. Di ba? Tama si Hontiveros, mga kaibigan. Di ba? Eto na naman tayo. No? Na balahura na naman, nasa laula na naman yung sistema ng ating gobyerno. 'Di ba, mga kaibigan? Ito na naman tayo. Pang ilan na ba 'to? Bantag, Tebes, Guo. Yeah, tatlo na. Ano ang common denominator ng mga ito, mga kaibigan? Lahat ng ito dumaan sa mga hearing. Hearing sa Congress, hearing sa Senate. 'Di ba, mga kaibigan? Yun ang common denominator to eh. Pero ano ang resulta? Ang resulta, lahat fugitive. Di ba? Lahat fugitive. Lahat nakatakas, lahat nakalabas ng bansa. Lahat itinago, mga kaibigan. Tebes, Bantag, Guo. Ngayon, eto. Meron pa kayong pagkakataon. Ha? Meron pa kayong pagkakataon para at least kahit papaano ay maglinis ng mga kamalian ninyo. Meron pa kayong pagkakataon na kahit papaano, binibigyan pa kayo ng pagkakataon, isang pagkakataon pa. Para patunayan sa bansa, patunayan sa mga Pilipino na mali ang aming iniisip tungkol sa inyo. Na lahat ng ginagawa ninyo, mga committee hearing, drama lang lahat yan. Pag-aaksaya lang ng pera ng taong bayan. At kayo na nasa immigration, kayo na nadyan sa DOJ, di ba? Ay
Ginagampanan talaga ninyo yung inyong mga trabaho. Meron pa kayong isang pagkakataon para patunayan yan. Para pasinungalingan yung mga nasa isipan ng taong bayan. Patunayan ninyo, palabasin ninyo si Kibuloy. Baka naman, ang mabalitaan namin, o pang-apat na fugitive, wala na rin sa Pilipinas. Tapos meron na namang ilalabas ang immigration, sasabihin naman ng immigration na itong si Kibuloy ay lumabas ng Pilipinas, sumakay ng eroplano, hindi man lang dumaan sa immigration pass. Meron pa kayo sa pagkakataon. Huwag na ninyong gawing 4. Although alam namin mga kaibigan, there's the possibility. Kung wala man kay Normy Suarez, di ba? Etong si Kibuloy, malamang sa malamang nakalabas na rin ng bansa. So sayang, di ba, mga kaibigan? Alam nyo, ni-imagine ko lang, kung bubuwagin na ang Senado, dahil lumalabas na walang silbi, ilang senator yan na pinopondohan galing sa buwis ng mamamayang Pilipino, malaking pondo sana para sa bayan, di ba? Gamitin sa iba't ibang mga proyekto. Etong DOJ, pwede bang Hindi ko alam no? Pwede bang alisin na rin ang DOJ? Di ba? Pag-isahin na lang itong meron tayong NBI, meron tayong PNP, meron tayong AFP, di ba? Hindi ba pwede na na ang humawak na lang dito, mga kaibigan, doon sa justice system natin, di ba? Kasi ang DOJ, di ba? Yan ang nagpapatupad na kumbaga sa yan ang na hawak niya ng law enforcer, di ba? So hindi ba po pwede na magbawas ng konti ng departamento sa Pilipinas? Alisin ang DOJ. Yung pinakamataas na ranggo mula sa AFP, PNP, Philippine Navy, Philippine kung ano-ano man mga yan, di ba? Sangay ng Sandatahang Lakas, yung pinakamataas na ranggo sa kanila, yun na rin ang humawak nitong nakatipid pa ang Pilipinas. Di ba? Kasi nag-aaksaya tayo ng pondo. Totoo lang, nag-aaksaya tayo ng pondo na wala namang pakinabang. Pati na rin yung kay Abalos. Alisin na rin yung kay Abalos. Yung DILG. Di ba? Kasi ang common denominator ng lahat ng mga ito? Lahat puro presscon. Senators, presscon. DOJ, presscon. DILG, presscon. Sikat na kayo, mga kaibigan, di ba? DOJ, DILG, senators, sikat na kayo, kilala na kayo ng taong bayan. Hindi na kinakailangan ng maraming presscon. Ang gustong makita ng taong bayan ngayon, action, 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 action. Action! Sipin nyo, Bantag, Tebes, Guo. Hihintayin nyo na mapasama pa si Kibuloy. Mami B! Oy, nandiyan na pa si Mami B. Mami B, shoutout Mami B. Shoutout. Daniel, okay? Daniel, shoutout Daniel. Sabi ni Katkat, dapat mawala sa earth tong mga kampong ng Duterte, isama ng mga DDC supporters nila. And sabi ni Nedo Laes, paok na lang. Parang rin ng paok, di ba? Sila nga sa kanilang ipinagkatiwala si Alice Guo Nabitawan din nila di ba? Sabi ni Socorro Rosario, bumuo ng isang task force. Pangunahan ni Takero, di ba? Ilan sa kanila ang nag-exit na sa Davao area? Di ba? Talagang sa Davao, no, mga kaibigan? Kasi doon, bulag ang mga tao doon di ba? Hawak ng mga Duterte mga tao doon di ba? Hawak din ng mga Duterte, pati siguro immigration officer doon, hawak din ng mga Duterte di ba?
Nakakahiya, mga kaibigan. Nakakahiya para sa Pangulo ng Pilipinas na etong mga nasa iba't ibang departamento, etong mga nasa iba't ibang sektor o sangay ng gobyerno, nakakahiya para sa Presidente ng Pilipinas na hindi nila kayang sabayan yung effort at yung dedikasyon ng Pangulo ng Bansa na magsilbi ng buong puso, buong katapatan para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Pagkatapos, etong mga nasa iba't ibang departamento like mga secretaries, di ba mga kaibigan, ay yung cancer sa lipunan na matagal ng panahon na nasa sistema ng politika sa Pilipinas hanggang ngayon, taglay at pinanghahawakan pa rin. Alin yun? Uulitin ko mga kaibigan. Alin yun? Yung sakit na unahin ko muna yung sikmura ko. Yung sakit na punuin ko muna yung bulsa ko. Kasi hoda, wala akong pakialam. Masira ang gobyerno, wala akong pakialam. Mabalahura ang sistema ng gobyerno na nagpapasweldo sa akin. Ano ba naman yung sweldo sa akin ng gobyerno? Di ba? Mas malaki itong napupunta sa bulsa ko. At ang masama nun, mga kaibigan, ang masama nun, di ba? Karamihan sa mga nariyan sa iba't ibang departamento, may tatak Duterte pa. Di ba? May tatak Duterte pa. Oh. Hindi naman natin masisisi si PBBM, mga kaibigan. Kasi kung magkakaroon ng total revamp, di ba? Maapektuhan na naman. No, yung ganda ng tinatakbo na ng pag-angat ng ekonomiya pagkatapos, 'di ba? Eto magtitibag ka na naman ng mga titibagin mo na naman yung mga secretary at undersecretary at saka mga nasa iba't ibang departamento ng mga may tatak kay Duterte. Isipin niyo yung mga kaibigan. Hindi niyo ba nakikita kung gaano nahihirapan ang Pangulo ng Bansa? Pagkatapos meron tayong isang busy pa ba yon, mga kaibigan? Oo nga pala. Busy nga, mga kaibigan. Busy nga pala si Inday Sara. Di ba? Busy sa pagtuligsa sa kasalukuyang sa administrasyon. Busy sa pagpayag na yung kanyang sarili ay lumalaban na ngayon sa gobyerno. Busy! Si Inday Sara ay busy sa pag-iisip kung papaano mapapapayag ang Kongreso na maaprubahan yung bilyon na pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Busy! Yung Inday Sara. Busy, mga kaibigan. Busy sa kalokohan. Diba? Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon pa, ng mga kaibigan, na oo, kaya ni PBBM na iangat paunti-unti, dahan-dahan, hilahin pataas yung ekonomiya ng bansa para mabago ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Pero mga kaibigan, yung dahan-dahan na yon lalong bumibigat. Bakit? Kasi nga ngayon lumalabas na. Ngayon naglipanan na yung mga tao na instead na itulak pataas, tulungan ng Pangulo ng Pilipinas sa paghila do sa ekonomiya, instead na itulak nila, sila naman mga kaibigan, dahil ang inuuna nila ay yung pagpapataba ng kanilang mga bulsa at yung pagpapataba ng kanilang mga sikmura, bumibigat sila. At sa pagbigat nila, nagiging pabigat sila ngayon mga kaibigan. Nahihila nila pababa. Kanino sisi? Kay PBBM?
'Di ba, mga kaibigan? Hmm. Just as simple as that, 'di ba? So sabi ko nga kanina bago natin tapusin 'to mga kaibigan, meron kayong isa pang pagkakataon. Nandiyan na 'yan, eh, nakalabas na si Alice Guo. Ano man yung mga pinsala, ano man yung mga ano na nakaakibat nung pagkatakas ni Alice Guo, nandiyon na 'yun, wala tayong magagawa ro'n. 'Di ba? Pero may pagkakataon pa kayo. DOJ, Bureau of Immigration, magkakadikit 'yan, eh, 'di ba? PNP, NBI, senators, Senate, meron pa kayo isang pagkakataon. Baka naman sa pagkakataong ito, medyo magpabango naman kayo. 'Di ba? Medyo magpabango naman kayo. Palabasin na ninyo si Kibuloy. 'Di ba? At least pwede niyo ipagmalaki sa amin na, "O yan oh, hindi totoo yung sinasabi niyo ha. Nalusutan lang talaga kami. Eto na oh, labas na namin si Kibuloy." Oh, makukulong pa, hindi lang nilabas, makukulong pa. 'Di ba mga kaibigan? Simpleng ganun lang, 'di ba? Ngayon kayo mga kaibigan, ano masasabi po ninyo dito sa ating pinag-uusapan ngayon tungkol kay Alice Guo, no? Dito sa naging pahayag ng immigration na nakalabas ng bansa na parang invisible na hindi man lang dumaan ng immigration pass. Etong si Alice Guo, mga kaibigan. Pag naalala ko yung nakalabas ng bansa na hindi dumaan ng immigration na, naiinis ako mga kaibigan. Naaalala ko talaga kung paano nila pahirapan ng mga OFW. Mga OFW, hirap na hirap lumabas ng bansa. Kahit kumpleto dokumento. Pagkatapos isang Alice Guo, pwede naman palang lumabas ng bansa na hindi dadaan ng immigration. Putang ina. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, kung meron po kayong mga dagdag na impormasyon, kung ano masasabi ninyo dito sa ating pinag-usapan, mga kaibigan, ay comment lang po kayo dyan sa comment section. Binabasa po natin yan, mga kaibigan. And don't forget to like and share yung ating video, mga kaibigan. And para po doon sa mga bago pa lang, naligaw dito at napasyal, no, mga kaibigan, pagkatapos ay medyo natipuhan yung kagandahan lalaki ng host, kaya nakapanood at nakapakinig. Wag naman po kayo papayag na kayo ay aalis na hindi man lamang po nakakapag-subscribe, no, mga kaibigan, diyan po sa ating channel, di ba? Kung sa palagay ninyo ay pasado sa panlasa po ninyo, yung mga pinag-uusapan po natin dito sa channel ko, mga kaibigan, subscribe na. Di ba?